mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una ating sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasadin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, hindi pa tapos ang Pasko, kasi simula lamang ang Pasko. Kaya muli sa episode natin ito, ang ating gabay kaigay, muli natin tatalakayin ang pagbabasura sa tunay na dumi ng ating lipunan, ang pagbabasura sa pang-aabuso, sa pagmamalabis, sa pagmamalupit, ang pagbabasura sa kahinaan ng mga pinaglilingkuran. Sa madaling salita, ang tunay na pagbabago ay nasa pagbabago ng mga paglilingkod bayan, ng mga paglilingkod lipunan, ng mga paglilingkod sa kapwa. Lahat tayo, may dapat tayong gampanan. Ang ating mga political leaders dapat nang magbabago sa kanilang sistema, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang paghawak, sa pira ng kawan ng bayan, sa kanilang pagpapatakbo sa mga proyekto sa bayan. At tayong mga ordinaryong mga mamamayan, magbabago tayo sa ating pananaw sa halalan. Tulad ng paglalaro ng mga tinatawag ng mga ayuda, pinagsasamantala natin ang ayuda. Ginagamit natin para rin tayong mga politiko kung dinadaya natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ayuda. Hindi masama ang ayuda, sapagkat ang ibig sabihin ng ayuda, tulong. Walang masama sa tulong. Ang masama, kung bakit tumulong at kung bakit tulungan. Yan ang masama o mabuti. Ang pagtulong na may paglilingkod, na may pagmamahal, na may puso para sa kabutihan. Ang tunay na paglilingkod. Masakit mang sabihin, ngunit ito ang wala sa ngayon sa ating mga lingkod bayan. Hindi natin sinasabing lahat ng lingkod bayan ay mga abusado o nagkakamali sa kanilang paglilingkod. At hindi natin sinasabing lahat ng kabutihan na makikita natin ay puro kabutihan. Hindi. Ang makikita lamang natin ay kung paano pinapalaganap ang kabutihan. May paglilingkod na may pagkasamang pandaraya, may kasamang pangluloko. Mga paglilingkod to serve, to be served. Kunyari naglilingkod, ngunit atin parang pinaglilingkuran. Niyuyukuan natin ang kasamaan. Maalala pa natin ang sinasabi ni Rizal. There are no tyrants where there are no slaves. Kasi nagreklamo na noon ang mga Pilipino. Reklamo sa pang-abuso ng mga Kastila. Si Rizal, na ating dakilang bayani, napundi. Marami siyang ipinaglaban. Kaya ang sabi niya, walang manlulupig kung walang papalupig. So ang ibig sabihin, upang hindi tayo lulupigin ng mga makapangyarihan, huwag tayong magpapalupig. Huwag tayong magpapatalo. Lumaban tayo ng nanaayon sa tamang paglaban. Paglaban sa kabutihan, paglaban sa katotohanan. Hindi yung maski yung mga nasa mainstream media. Dahil ngayon umiiral na ang social media. Dati kasi matindi ang mainstream media. Print, mga dyaryo, broadcast,
mga radyo, at ang telebisyon. Yun noon ang media. Ngayon social media, digital, technology, vlog, app, TikTok, Facebook, yun ngayon ang media. Natatalo na ang mainstream media ng social media. Ngunit marami ang nagsasabi na higit na marami ang peking balita sa social media. Wala tayo dyan. Ayaw natin magbigay ng komento sa bagay na yan. Kasi para sa atin, mahalaga ang media. Mainstream o social media, mahalaga. Information. Ang mahalaga para sa atin, ang makatotohanan, ang bibigay ng kabutihan sa bayan na media, yung naglilingkod ng buong katotohanan. Ilan lang kaya sa ating mga media influencers ngayon, Catholic media influencers, digital missionaries, kasi marami na ngayong nagpapalaganap. Katulad ng ginagawa natin, isa itong pagpapalaganap. Kaya nasa media din tayo, vlogger. Pero minsan marami sa atin blogger, nababayaran pa rin tayo. Wala pang kakaiba sa mga nasa mainstream media noon. Sa ngayon, ilalarawan natin ang media noong pagdating ng ating Panginoon. Sino ba ang kanyang naging vlogger? Ang kanyang pinsang si Juan Bautista. Pero anong sinabi ni Juan? Magbago na kayo, magsisisi na kayo, sapagkat dumating na ang kaharian ng Diyos. Yan ang pinakamagandang social media. Sana magkaroon tayo ng isang Juan Bautista sa darating na Kapaskuhan. Na maaaring hindi isang tao, maaaring bahagi ng social media, o maaaring bahagi ng mainstream media na magpalaganap kung ano talaga ang katotohanan. Kasi puro lamang tayo pagbabago, puro lamang tayo galit sa gobyerno ito. Gusto natin ang gobyerno ito, pero ano ang nangyayari? Gusto nating mawala ang isang magnanakaw, isang mandarambong na leader. Pero nakahandang papalit ay higit pang mandarambong o higit pang abusado kaysa papalitan. Ito ang failure. Ito ang naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon wala pa rin na nakikitang magandang pakikipaglaban. Kung papalitan natin ang ating maruming damit, ang dapat ang ikapalit natin ay yung bagong laba, bagong plancha. Hindi yung magbago tayo ng damit, ang isuot natin yung suot natin kahapon. Ang maganda pala yun, nagustuhan ko ang kulay nun, ibalik ko nga pagsuot. Hindi ganyan ang media. At hindi dapat na ganyan ang pagbabago. Tiyakin natin na mababago natin ay ang ating pag-uugali, ang ating pananaw sa buhay, ang ating pananampalataya, at higit sa lahat ang ating gawain. Magpuro salita hanggang salita dapat. Higit na hitip sa pagbabago. Kung ang ating pagbabago ay talagang pagbabago mula sa ating puso, naggagawa ng mga malilinis na mga bagay. Mahirap ang panawagan ng inyong kagabay. Ngunit magagawa natin kung matibay ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang buod ng Kapaskuhan. Pagdating ni Kristo, kanyang unang pagdating at ang kanyang darating na pangalawang pagdating. Magbago na tayo. Ibasura na natin ang anumang kasama.